Tropical Storm Goring aabot bilang severe tropical storm sa loob ng 24 oras. At inaasang magiging typhoon category 1 sa susunod na 24 o within 48-hour period. At bagamat mananatiling erratic ang galaw nitong si Tropical Storm Goring, inaasahang mananatili si Goring malapit sa extreme northern Luzon sa loob ng 4 o hanggang Martes next week. 92W, posible ring magsanib kay 90W or 08 o Tropical Storm 08 na itinaas na o tinawag sa international name na Tropical Storm Damri. Pero significant impact ng enhanced habagat hindi pa natin masyado mararamdaman hanggang this weekend. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 25, 2023. Ang oras sa ating voice prompt ngayong umaga ay alas 9:11 na ng umaga. Ngayon ay magtataka kayo, despite na nabubuo, lumalakas itong si Tropical Storm Saula or sa local name na Goring, ay hindi pa masyadong significant nating nararamdaman ang pag-enhansang habagat nitong paghatak mula kay Goring. Ipapaliwanag natin yan mamaya kung bakit. At sa ngayon ay makikita natin may mga malilit lamang at maulap ang inaasahan natin sa halos buong Northern Luzon, kasama na ang bahagi ng Central Luzon at Metro Manila, epekto ng outer bands na nabubuo mula kay Tropical Storm Goring na inaasahan sa loob ng 24 oras nga ay mukhang mas lalakas ito into severe tropical storm. At makikita natin ayon sa aking lightning detection system dito sa Caloocan Grace Park ay nasa 77 lightning strikes na po. Active po ito, cloud to ground po ito. Hindi yung randomized lang na maging mga sparks lang ng cloud to cloud ay nire-record. Ito sa akin ay cloud to ground po ito. Ito po ay mga delikadong lightning strikes na nasa 77 nga po na total sa ngayon. Kaya mag-iingat po mga kababayan natin, lalo sa bahagi ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng Cagayan. At baybayin dyan sa may northeastern o sa baybayin ng Santa Ana, Cagayan at Isabela. Kung maaari ay huwag muna masyado maglalayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat dahil aktibo po ang mga thunderstorms dyan. Puro cloud to ground po ito. Baka tamaan po kayo ng matitinding pagkiglat sa area na yan. At sa ngayon, sa bahagi nga po ng bandang Pangasinan din, may mga ilang pagkiglat. At least dalawa ang nakikita natin sa ating lightning detection system. And so far sa ating Doppler radar na ginagamit ay hindi pa masyado saturated ang water vapor sa kaulapan. So makakaranas kayo, hindi masyado malakasan ulan muna, lalo na sa extreme Northern Luzon. Bagamat sa bahagi nga po ng bandang Cagayan at Ilocos Norte at Apari o Cordillera Administrative Region ay nakakaranas na sila ng mga ilang light o ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Santa Ana. Sa ating current condition, overcast gloomy, hazy po ngayon dito o halos sa nag-zero visibility ang himpapawid natin. So mostly cloudy ang inaasahan dito sa amin sa Caloocan. So asahan na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa lowest temperature na naitala na aking weather station ngayong umaga, kaninang 5:40 AM, ay nakapagtala kami ng 27.3 degrees Celsius ang lowest temperature. Kahapon, nakapagtala na kami ng highest temperature na umabot sa 31.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon na 3:19 PM. At sa ating heat index, dahil medyo mababa rin ang inaasang heat index kahapon na nasa 41.0 o 41 degrees Celsius lamang ang init pandama. So hindi na natin sisilipin yung heat index kay Pag-asa dahil asahang mababa rin ang pinakamataas na record ng heat index sa kanila na hindi masyado dangerous o hindi masyado delikado sa ngayon. Posibleng maaaring sa bahagi lamang ng Mindanao ang may mataas na heat index. So far sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Katarman dyan sa may bandang Samar o Eastern Samar na nasa 34.4 degrees Celsius. Ang so far na pinakamataas na temperatura na. Well, medyo good news pa rin ito kahit papaano dahil hindi lumagpas ng 35 degrees centigrado.
Sa lowest temperature sa bansa, dyan sa may Baguio City, stationary lamang sa kanila. The same at 17.6 degrees Celsius na naglalaro sa kanila. At sa pinakamataas na inulan so far ay dyan sa may bandang Basco, Batanes. As usual na po yan. Pero pinakamataas sa kanila at 52 mm ang total rainfall. Dito sa amin sa Caloocan kahapon, nakapagtala lamang kami ng 28.5 mm na total rainfall. So, way below average rainfall ang aming record sa amin sa Caloocan since last 7 days. Dahil sa total of 42.9 mm lamang ang total rainfall sa amin sa Caloocan. So, sa buong Agosto, nasa 341.1 mm lamang ang total rainfall sa amin. So, makukonsider itong way below normal ang average rainfall sa Metro Manila. And so far sa ating outside humidity ay nasa 78% po Pero medyo hindi pa tayo nakakaranas ng medyo humid dahil mababa po ang ating temperatura sa ngayon. Bagamat halos very close to humid, bantay na lamang natin ang ating temperatura. So far, bumababa ito ng 3% since last hour at nasa moderate pa rin ang ating atmospheric pressure, nasa 1,009 hectopascals. So mukhang palapit sa thunderstormy ang forecast dito sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At sa ating high tide, low tide status ay nasa kalagitnaan ito o may 3 hours and 40 minutes para mag-low tide. So kasalukuyang bahagyang high tide pa po sa may Manila Bay. Pero maya-maya after 3 hours ay nasa low tide na po ulit ito sa baybay ng Manila Bay. So take note po sa mga harvesters natin. At so far, nasa moderate ang ating volcanic thermal alert status kay Mayon Volcano. At since kagabi, nag-high po ito kung sisilipin natin yung synopsis ni Mayon Volcano. Since kagabi, nasilip ko po yung status ng vulkan natin, lalo na kay Mayon Volcano. Kagabi, kung sisilipin natin, ay nasa 124 megawatts po yung variable radiative power ni Mayon. At nakitaan nga po ito ng malakas na pagbuga o pagdausdos na naman ng kanyang magma mula sa pinaka-bunganga nito kagabi. Sa may southeastern gully ang dumausdos yung pinaka-magma nito. So maganda na rin balita yan. At least labas lang ng labas at nare-release pa rin ni Mayon yung kanyang sobrang temperatura uinit sa pinaka-summit nito. At least may iwasan yung biglaang pag-ipon o pagtaas ng presyon ng magma chamber nito. At may iwasan ang biglaang eruption. So balik tayo sa ating status, sa ating dashboard. At so far, bukod sa thermal anomaly, ay yung ating almanac sa mga bibiyahing ngayong araw ay sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM. At inaasahan lulubog ito mamayang 6:13 PM. At sa ating moonrise and moonset, nasa waxing gibbous na po, lagpas 50% na po, o to be exact 58% na po yung illuminated ng sinag ng buwan ay sisikat po ngayong tanghali, 12:51 PM ang buwan. At lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw o hating gabi, 12:17 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, ay partly cloudy ang maghapon ngayon po. Aasahan natin na medyo mostly cloudy ang aasahan natin maghapon. Pero sa forecast kasi nakalagay dito sa amin sa Caloocan ay partly cloudy. So expected partly to mostly cloudy maghapon sa buong Metro Manila at may mga localized thunderstorms ang naka-forecast. 100% chance ang pag-ulan, so expected na po yan mga folks. Bukas ganun din ang magiging lagay ng panahon, magiging maulap ang papawirin pa rin ang may mga localized thunderstorms at 81% ang chance ng pag-ulan. Samantala sa local weather advisory na auto-generated mula sa data feed kay Pag-asa, issue nila to kaninang 4 o'clock AM, kaninang madaling araw at 3 AM ito nilabas ang kanilang data. Sa kanilang synopsis ay ang sentro ni Tropical Storm Goring o international name Saula na estimate nila sa layong 220 km southeast ng Basco, Batanes. So napakalapit na nito na may maximum sustained wind of 75 km per hour, malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 90 km per hour. Kumikilos ito pa south o westward, gaya ng sinabi ko kahapon, magsa-southwestward muna ito ng mabagal, then bigla itong halos magsa-southward, then magsa-southeast na naman siya. So halos sa 3 days itong gagalaw ng paibaba hanggang sa ito ikikilos pa southeast naman, mga this coming Sunday probably. So napakatagal at napakabagal ng kilos niya.
Since kasi pababa kasi ang kilos niya, asahan po na mas mababa ang kanyang pagkilos. So kumikilos ito pa southwestward ng mabagal, at least yung huling data ko sa aking tropical cyclone sector ay nasa around 9 kilometers per hour. So titingnan natin mamaya-mayang konti kung ito ay bahagyang bibilis dahil ito ay 3 o'clock AM pa lang ngayong umaga na naitala ni Pag-asa. So ngayong umagang ito ay maaaring hindi na ganito ang posisyon ni Tropical Storm Goring. Well, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery at ang ating high definition satellite imagery mula sa direct satellite feed mula sa Himawari 8 ng GMA. Makikita natin yung ating infrared heavy rain potential. Medyo insignificant pa na yung pag-enhance ng habagat sa kanluran bahagi ng bansa. Hindi pa masyado natin mararamdaman dahil yung accumulation ng sirkulasyon nitong si Goring ay hindi pa masyado malawak o hindi pa maganon kalawak yung kanyang saturated circulation o yung kanyang upward low convection. Although very improved na po yung pinapakita yung circulation nito. And then kung sisilipin natin sa infrared VIR, nagkakaroon na siya ng unti-unting surface eye wall o center eye wall. Ayan o, dahan-dahan na po siya nagkakaroon ng surface eye wall. Kaya masasabi natin sa loob ng 24 oras ay maaaring tumaas nito bilang severe tropical storm. At so far, makikita natin medyo maliit pa lamang yung outer band niya na nagpapa-apekto sa Baybabuyan Island at Cagayan, Bali, at sa bahagi na ito ng Cordillera Administrative Region ay nakaranas at gaya nga po ng ating analysis kahapon ay inaasahan na nating magtataas sa Tropical Cyclone Weak Signal number 1 si Pag-asa. Magsisimula muna yan siyempre dyan sa may bahagi ng Babuyan Island kasama na ang Santa Ana sa may Cagayan at inaasahang unti-unting lalawak yan within 24 to 48 hours. Gaya ng aking analysis kahapon sa aking Tropical Cyclone Wind Signal Advances na ipinost ko rin sa aking Facebook page. Asahan na po natin, tataas yan unti-unti at nakita nga natin sa ating Tropical Cyclone Wind Signal Forecast Analysis na aabot pa posible hanggang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 o number 4 ang bahagi na ito ng bahagi ng Cagayan hanggang Isabela habang bumababa ito at lumalakas into severe tropical storm hanggang typhoon category itong si Saula o si Goring. Sa ngayon ay makikita natin ay nasa mostly cloudy ang mararanasan ngayon na taga Babuyan Islands at buong bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region at bahagi ng kalurang bahagi ng Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur na po yan. Matadamay na unti-unti ang bahagi ng La Union at Baguio City na makakaranas ng mostly cloudy at mga asahan na unti-unting mga pag-ulan na may mga ilang munang pagkulog at pagkilat. Bakit may mga pagkulog at pagkilat? Dahil sa portion nito, may medyo mainit drier air ang portion nito sa edge na kung saan nag-accumulate ang kaulapan nito kaya magkakaroon dyan sa paligid niya ng mga localized thunderstorms. Ebidensya, makikita natin sa infrared NGT, yung mga spark na mga green na yan. Ayan, makikita nyo yung mga dots na yan. Ayan yan ang mga localized thunderstorms. Ibig ko sabihin na makikita naman natin bakit nagkakaroon pa rin ng localized thunderstorms. Especially, lalo na't may na-developing tropical cyclone tayo. Dahil medyo drier po ang dinadayuhan dyan ni Goring. Kaya asahan ang habang nabubuo siya ay may kasama ito malalakas na mga pagkulog at pagkilat. At nakita naman natin sa ating lightning detection system, umabot nga po sa total of 77 lightning strikes. Very active po ito kaya mag-iingat po mga kababayan natin sa bahagi ng Cagayan, Ilocos Norte hanggang Isabela mga folks. Hindi po biro ang mga yan. Puro pag-ground po o pabagsak sa lupa ang daloy ng kidlat. Mas delikado po na ito ay tumama lalo na sa mga baybayin dahil may tubig pa. So ingat po mga folks. And so far bukod sa mga aabutan ng mga heavy rain potential, makikita natin ang buong Cordillera kasama na po ang Ilocos Norte at dyan sa bahagi ng Ilocos Sur, kasama na ang bahagi ng Palanan, Isabela, all the way hanggang sa buong bahagi ng Tuguegarao ay makakaranas po kayo ngayon ng mga intermittent rain showers, probably mga ilang moderate at biglaang magba-violent rain showers habang lumalakas itong si Goring. And so pababa ng Northern Luzon, mula dyan sa may bahagi ng Benguet, pababa na po ng Pangasinan hanggang Central Luzon, makakaranas din po kayo ng mga unti-unting mostly cloudy ngayon dyan, magiging unti-unting makulimlim at may mga asahang kalat-kalat na pag-ulan
na may mga pagkidlat at pagkulog po. At sa bahagi na ito, mula sa may Baler Aurora at dyan sa may Zambales, unti-unti magiging maulap na rin ang papawirin dyan pababa ng Bulacan. Siyempre, madadamay na unti-unti ang Metro Manila within 24 hours. Mas lalong magiging makulimlim. So, medyo bumaba o halos wala tayong humid ngayon. Medyo critical ang level ng pagiging humid dahil naglalaro po sa 29 to 31 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. So, kung tumaas man yan at mataas ang ating humidity, automatic po ay magiging humid. Pero dahil nasa 29 to 30 degrees Celsius ang temperatura ngayong umaga sa Metro Manila, base sa aking weather station temperature recording, ay mukhang hindi pa umaabot sa humid ang temperatura natin. So medyo comfortable pa ang mararamdaman ninyong temperatura. At alam naman natin yan mga folks. At mula dyan sa bahagi ng Metro Manila ay magiging maulan, magiging maulap at magiging maulan po. Probably, dito sa Metro Manila, estimated mga ngayong tanghali o mga hapon magsisimula mga bigla ang pag-drizzle rain po at bigla ang bugso ng pag-ulan gaya po kahapon. So asahan na po yan, magdala po ng pananggalang sa ulan ngayong maghapon mga folks. Dahil kasama na ang bahagi ng Bulacan at pababa ng Cavite hanggang Tagaytay na po yan at ilang bahagi ng Batangas na inaasahan na rin makakaranas kayo ng mga isolated rain showers na may ilang pagkidlat at pagkulog. Bagamat medyo manipis pa ang kaulapan sa may Metro Manila, pababa ng southern part ng Luzon, magdala pa rin kayo ng pananggalang dahil very dynamic na po ang magiging situational ng mga pag-ulan dahil po sa paghatak sa ating habagat, kasabay na po ng paglakas ni Goring sa loob ng 24 oras ngayong araw. So take note yan mga folks. So mula Calabarzon hanggang Bicol Region, magiging maulap din ang lagi ng panahon at mga inaasahang isolated rain showers na may pagkidlat at pagkulog. Kung babasahin natin o sisilipin natin ang Himawaray 8 satellite imagery mula sa Data PD Pag-asa, of course, makikita natin mula sa may Pulilio Island at ilang bahagi ng General o Infanta Quezon, nagiging maulap at may mga ilang mahihinang pag-ulan ang umiiral, pero tumitigil din po agad ito dahil swirling po ng sirkulasyon mula sa outer band ni Goring at sa habagat, kaya nagkakaroon ng biglang bugso ng ulan, bigla ito tumitigil kaagad. At sa bahagi ng Camarines Norte hanggang bahagi ng Bicol Region mula sa Iriga, pababa na po ng Legazpi hanggang Sorsogon, magiging mostly cloudy na rin ang iiral dyan. So asahan po ang dynamic range of rain showers, lalo na po sa hapon o sa gabi. Paghandaan yan mga folks, kabilang na ang Catanduanes, ang Mimoropa, ganun din mula sa Mindoro ay inaasahan dahil kahapon na nakapagtala po ng magnitude 5.1 na lindol dyan sa may malapit sa may bandang Mansalay, sa may west ng Mansalay sa Oriental Mindoro. Nagkaroon ng magnitude 5.1 dyan na na-detect ng aking seismometer dito sa Caloocan kahapon. At ngayong araw makakaranas kayo ng mostly cloudy Jindan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Probably medyo mga light rain showers muna ito hanggang moderate rain showers. Pero asahan sa hapon, ayon sa forecast ay unti-unting magkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Pero dahil umiigting po kasi ang pag-ahigop o inflow ng hanging habagat natin, so medyo aangat ng kaunti yung inflow ng ating southwest monsoon. So mas maaapekto sa kalurang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila at Batangas at ilang portions ng Oriental Mindoro at Palawan. Pero the rest ng Palawan, pababa ng Puerto Princesa, magiging katamtaman muna ang lagay ng panahon at hanggang dyan sa may bandang Brooks Point at Bataraza. Magiging katamtaman pero ay forecasted isolated rain showers din ang hihiral ang maghapon. And the rest ng Southern Luzon, mula dyan sa may bahagi ng Romblon, kasama na ang Marinduque, Masbate, at Burias Island. Magiging katamtaman pero partly to mostly cloudy pong hiiral dahil pa rin sa ating habagat o mahinang habagat dyan sa area na yan ay makakaranas sila partly at mostly cloudy rin ang inaasahan. Isolated rain showers ang naka-forecast po dyan, pero typically mga 0.3 to 0.5 mm ang inaasahan. Kung mag-moderate man ito, mga hanggang 1.3 mm ang droplets ng ulan ayon sa forecast. At kung makikita natin ay kasama ang bahagi ng Visayas area. Pero sa kanlurang bahagi ng Visayas, mula dyan sa Iloilo, kasama na ang San Jose de Buena Vista sa Panay Island. At bahandang Sipalay naman at Bayawan City hanggang Dumaguete sa May Negros Occidental ay makakaranas ng mostly cloudy, may ilang kalat-kalat na pag-ulan at may mga ilang pagkidlat at pagkulog po. Hanggang dyan sa may isla ng Sicor at Oslob sa katimugang parte ng Cebu City. Pero sa Hilaga, mula dyan sa may Bacolod at Cadiz City, sa Negros Oriental
ay medyo katamtaman pero magiging mostly cloudy din ang iiral at isolated na naka-forecast po ang mga kalat-kalat na pag-ulan kasama ang Central Visayas sa Cebu City, Bohol at dyan sa patungo na po ng Eastern Visayas sa may Leyte. Magiging katamtaman po lagi ng panahon at may mga isolated, forecasted din ng mga isolated rain showers na hindi naman agad nagtatagal ito pero may mga ilang pagbugso ng hangin, epekto ng pag-inflow ng southwest monsoon. Kabilang na po ang bahagi ng Eastern Samar. Mula Lawang hanggang Katarman, magiging katamtaman po pero magiging parte mo sa Ikaudi pong iiral hanggang Borongan City, Eastern Samar. Kaya forecasted and isolated rain showers din ang iiral sa maghapon. At may mga ilang pag-ulan din maging sa gabi po. So take note yan sa mga taga-Eastern Samar. And the rest ng Mindanao, magiging katamtaman. At may ilang alinsangan ng iiral mula sa may bahagi ng Bukidnon, BARRM at kasama na ilang bahagi ng Sorsogon. At kasama na ang ilang bahagi ng dyan sa may bandang Agusan del Sur at ilang parte ng Surigao del Norte. Medyo magiging katamtaman pero parte ito mo Surigao di pong iiral dahil medyo may surface trap po na naririyan sa may bandang silangan ng Mindanao. So expected ang mga ilang isolated rain showers lalo na sa hapon o gabi kapag lumalamig ang temperatura dyan. Sa ngayon medyo maalinsangan muna po. So wag man nang masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw kahit na papatsi-patsi po ang sulpot ng pagkulimlim dyan, dulot nga po ng surface trap. At wala dyan sa bandang Davao Region, kasama na ang Compostela Valley at Davao City, magiging katamtaman at medyo may sikat ng araw ang iiral ngayong umaga, pero pagdating ng hapon o pagsapit ng hapon, iiral po ang mga isolated rain showers, especially sa hapon at sa gabi. At sa Zamboanga Peninsula, dyan sa may Zamboanga del Sur, mula sa Kabasalan hanggang dyan sa may Mabdang Alicia, Autaga, Tabna at San Miguel. Magiging mostly cloudy po at may mga karanas kayo dyan ng mga ilang light to moderate showers. Maaaring hindi ito magtatagal pero magiging dynamic po lalo na sa hapon o sa gabi ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog dahil medyo may surface trap na umiira dyan na nag-extend mula dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao. So take note yan mga folks pero sa ngayon medyo may mga ilang maulap at may mga sinisikatan din ng araw lalo na sa may Zamboanga del Norte mula Dapitan City, Oroqueta hanggang Osami City na po yan. And the rest ng Northern Mindanao, medyo sisikatan muna kayo ng araw dyan ngayong umaga hanggang tanghali pero pagsapit ng hapon, asahan ang mga ilang isolated rain showers na may mga pagkidlat at pagkulog. So magdala na lamang ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa biglaang bugso ng pag-ulan lalo na sa hapon. Maging sa gabi po at madaling araw, may mga pag-iral ng pag-ulan kahit na dyan sa may isla ng Basilan at Hulosulu. Okay, dako agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector at sa ating low pressure at isang sa mga bagyo at low pressure na ating binabantayan mula kay tropical storm Saula o Nigoring hanggang kay Damre at 92W ay ngayong as of 9:30 AM na ngayong umaga ay mula dito kay Saula ay ang central air pressure na ngayon nito ay napakababa na po at 980 hectopascals. So tuloy-tuloy po ang paglakas ni Goring na ang kanyang 1 minute average wind speed na ngayon nito ay nasa 106 km per hour at bugsong umaabot na ng 133 km per hour. Pero dahil 1 minute ito sa ating 10 minute average wind speed ay nasa 79 km per hour ito at bugsong umaabot ng 98 km per hour bilang tropical storm. At napakabagal ang pagkilos ito pa west-southwestward sa bilis na 4 km an hour. Ayan po, napakabagal po. So tatagal talaga ng mga hanggang 4 at 5 araw itong si Goring dyan sa vicinity ng northeastern Luzon. So kakayuri ng gusto ng mga pag-ulan ang bahagi niya ng Cagayan Valley hanggang Tuguegarao. At least makakaranas ngayon kayo ng mga pag-ulan na tuloy-tuloy dyan na ina-estimated tatagal hanggang 3 hanggang 4 na araw. Dahil ng mga nakaraang araw ay halos tumaas na po ang drought index sa bahagi na yan ng Cagayan Valley. So medyo sa ngayon, medyo maganda-ganda at medyo good news yan sa mga farmers natin dyan na inuulan ngayon at tatagal nga hanggang 3 o posibleng mag-extend ng hanggang 4 na araw. So far ay mabagal ang pagkilos nitong si Saulo, si Goring pa west-southwestward muna at medyo very erratic pa ang kilos nito. Samantala, itong si Tropical Storm Damre, medyo international name pa lamang ito dahil malayo ito at nasa labas ang ating Philippine Area of Responsibility. Yung central air pressure na rin ito, napakababa na rin at 189.5 hectopascals.
Yung 1 minute average wind speed niya ay 79 kilometers per hour at bugsong maabot ng 98 kilometers per hour. So, nagkakaroon na rin siya ng paglakas. At ang kanyang 10 minute average wind speed, pasok pa rin sa tropical depression category na 58 kilometers per hour at bugsong 72 kilometers per hour. Pero mas mabilis ang kilos nito pabandang east-northeastward sa bilis na 36 kilometers per hour. Samantalang ito si 92 na halos tingin ko ma-absorb din to ni Tropical Storm Damrey Dahil sobrang dikit niya kay Damrey, kung titingnan natin sa satellite imagery, yung position ng dalawang ito, ayun halos dikit silang dalawa. So baka magkaroon yan ng slightly absorption mula sa gyre, circulation gyre ni Damrey. So baka ma-absorb din siya ni Damrey. So titingnan natin, dahil na masyado po silang magkalapit, pero sa ngayon yung kanyang central air pressure na nasa 1,004 hectopascals at ang kanyang 1 minute average wind speed ni 92W ay nasa 49 km per hour at bugsong maabot ng 61 km per hour. So sa ngayon, kung susukatin natin ang layo ni Goring as of 9:30 AM mga folks. So ang layo na ngayon, so far as of 9:30 AM, ang layo na ngayon mula sa Calayan, Cagayan nitong si Tropical Storm Saula o ni Goring ay nasa layong 275 kilometers east-northeast ng Calayan, Cagayan. So, mas malapit na ngayon ito kumpara sa 3 o'clock data report ni Pag-asa kaninang madaling araw. At ito nga ay mabagal ang kinikilos nito at 4 kilometers an hour. Kung titingnan natin yung mga forecasted mula sa aking Tropical Cyclone Track Primary, makikitang within 24-hour period ay aabot ito sa severe tropical storm. Ayan pinapakita rito. Aabot. Since ito international kasi na legend ito, wala silang kinikilalang severe tropical storm. Pero sa portion na ito ay dito sa ating version ay automatic magiging severe tropical storm ito pagdating niya rito sa portion na ito ng silangan ng bantang Calayan, Cagayan. At ito ay magiging severe tropical storm within 24-hour period. At ito ay mananatiling kikilos pa west, southwestward. Ayan So maapektuhan talaga ang area na ito ng extreme northern Luzon kasama na ang buong Cagayan area, Ilocos Norte, buong Cordillera Administrative Region. Nasana natin kung sisilipin natin yung tropical cyclone wind signal in 63 km range. So gaya ng ating analysis mula kahapon ay paglapit nito sa bahagi na ito ng Santa Ana, Cagayan sa loob ng 48 to 30-hour period ay magkakaroon nito ng paglakas at kung sakaling umabot ng typhoon category, tataas ito automatic sa tropical cyclone wing. Signal number 3 ang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Then magiging signal number 2 naman ang bahagi ng bandang Tugigaraw, Ilocos Norte sa Lawag, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at ilang parte ng Central Luzon. So ang maaaring aabutin ng signal number 4 ay posibleng ang Santa Ana, Cagayan. At maaaring abutin ang bahagi na ito ng Palanan, Isabela at ilang portions ng Babuyan Island, especially sa may bandang Camiguin, sa may bandang Calayan, Cagayan. Ayan So posibleng umabot pa sa tropical cyclone wing. Signal number 4 ang bahagi ng yan. Then signal number 3 ang bahagi ng Apari, sa Bagaw, Tugigaraw, bandang Ilagan, Isabela, Palanan. Yan, hanggang mag-extend ito dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora. And then, tropical cyclone signal number 2, binanggit ko na nga po ang bahagi ng Ilocos Norte sa may kasama ang Lawag, Cordillera Administrative Region, hanggang Santiago. Kasama na ang ilang parte ng Baler, Aurora. Yan. At sa may bandang Polillo Islands, sa may bandang Bicol region naman ay maaaring abutin ng tropical cyclone wing signal number 2 kung sakali ang Dayet Camarines Norte. At signal number 1 naman and the rest ng pababa ng bandang Bigan, Ilocos Sur, pababa ng bahagi ng Abra kasama ang Baguio, Central Luzon, sa may bandang San Jose City, Capanueva Ecija, San Miguel, all the way hanggang Pampanga na po. Tapos kasama ang Metro Manila na aabutin ng tropical cyclone wind signal number 1, pababa ng Calamba at ilang bahagi ng Southern Luzon, Batangas, Lucena,
At mukhang abutin pa ang bahagi ng Oriental Mindoro sa signal number 1. At sa bahagi ng Bicol Region ay ang buong Naga City, Iriga hanggang Sorsogon. Yan ay magiging possible na forecast tropical cyclone wind signal. Oras na ito ay mas lumapit at mag-intensify into typhoon category itong si Tropical Storm Goring. So magdedepende yan sa paglakas ni Goring dahil kung makalapit man ito ng bandang Santa Ana, Cagayan by approximate mga August 25, so mamayang gabi or maaring bukas na po, August 26, kung makakalapit na ito ng bandang Santa Ana, Cagayan at maging typhoon category, itong forecast na ito ay maaaring pumasok sa ganitong senaryo. Pero kung manatili pa rin siyang severe tropical storm, maaaring mabawasan yan na maaaring magiging tropical signal number 3 lamang ang bahagi ng Santa Ana, Cagayan hanggang Palanan, Isabela. At magiging tropical cyclone wind signal number 2 naman ang buong Apari, Ilagan hanggang Kasiguran, Aurora at hanggang dyan sa may bahagi ng Tuguegarao at posibleng umabot hanggang bandang Apari at Lawag. At tropical cyclone signal number 1 naman ang mula sa bandang katimugang parte ng Lawag, Cordillera at Administrative Region kasama na ang Central Zone at Metro Manila. So magdedepende yan sa paglakas ni Goring mga folks. At least may idea na kayo kung sakaling maging typhoon category ito. Itong si Goring. Pansamantala, hindi muna natin maipipredict kung magiging super typhoon ito. Maliit pa lamang ang tsansa nito sa ngayon. Pero ang pagiging typhoon category nito, within 2 to 3 days, ay medyo mataas ang tsansa. O may mataas na, o 50-50 ang probability nito na maging typhoon category sa ngayon. Ngayon, kung sisinipin natin sa tropical cyclone track na converted sa oras natin sa Pilipinas, ito ay, kung titingnan natin yung medyo magulo na ensemble tracks niya, ay ngayong maghapon, ay manatili ito sa may bandang silangan o east, northeast ng Calayan, Cagayan. So, bandang mamayang hapon, manatili pa ito dito sa may bandang malapit sa may bandang Calayan, Cagayan nga po. So, medyo mabagal ang pagkilos. At kinabukasan ng madaling araw, halos malapit na ito sa may bandang Santa Ana, Cagayan. So, around siguro mga within 150 km na po ang layo nito sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Bukas na po yan ng madaling araw. At pagsapit naman ng hapon, ng Sabado bukas, ay mas malapit na ito. Bandang silangan na ito ng Gonzaga o ng Bagao dyan sa may Cagayan pa rin. At ito ay dito natin malalaman kung ito ay nasa typhoon category na. At pagsapit naman ng alas 2 ng madaling araw ng linggo naman, ay nandito na to sa may bandang silangan ng Palanan, Isabela. So, mas tatagal ito hanggang 3 hanggang 4 na araw. At maaaring umabot pa hanggang this coming weekdays mula Monday or Tuesday na mananatili ito sa northeastern Luzon. So, take note yan sa mga taga Cagayan area at Isabela. Mas maapektuhan kayo ngayon dyan ng tatagal hanggang 4 na araw. So, halos maglulup ito hanggang Martes sa vicinity na yan sa silangan ng Cagayan. So, take note yan mga folks. At kung titingnan natin sa ating PIMO Weather Automated Ensemble Forecast na gawa ng inyong lingkod, makikita sa automated nito ay mula kay nitong si 90W, ay makikita natin ay safe naman siya na walang indikasyon, lalapit man lang sa border ng PAR, so hindi natin masyado focus ito. However, ito ay kumikilos pa east at northeastward muna. At sa loob ng 24 to 30 hour period ay kakambyo ito pa west-northwestward o north-west-northwestward. Then patungo sa direksyon ng Tokyo. Pero halos hindi ito nakikitaan ng paglandfall sa bahagi ng Tokyo. At bigla itong kakabig uli pa northward. So medyo aalanganin pa na ito ay lalapit ng tuluyan sa bahagi ng Japan. So, manatiling antabayanan pero wala masyadong concern dyan. However, sa latest nitong si Goring, makikita natin na every 1 hour nagbabago kagad yung ensemble niya. So, malinaw na medyo erratic yung ipinapakita na forecast track nitong si Goring. At makikita natin sa loob ng around 120 hour period. Ayan, ulitin natin. Sa loob ng 120-hour period ay halos lumalabas 4 o 5 araw itong mamamalagi rito. Then, yung pag-exit niya sa bahagi ng extreme Northern Luzon
ay ipinapakitang lalapit ito sa bahagi o rerekta sa bahagi ng Eastern Taiwan. Pero kaninang umaga ay makikita natin yung ensemble niya, medyo hahawi siya di sa may bandang south ng Taiwan. Ngayon, bahagya itong umangat ng konti at pinapakitaan naman na ito ay dedirekta sa may bandang Eastern Taiwan. Malinaw lamang mga folks, every 1 hour ay nagbabago kagad ang mga ensembles nitong si Goring o yung kanyang ensemble tracks. Nalawak pa yung kanyang error o erratic forecast niya. At yung kanyang cone of uncertainty, napakalawak po mga folks. Kung malalaman niyo lamang, ay makikita rito yung kanyang range ng kanyang ensemble forecast. Yung kanyang cone of uncertainty, napakalawak. Ganyan po kalawak. Ayan o, ganyan. So, posibleng lumis ito, kikilos ito dito sa bahagi ng Southern Taiwan o sa may bandang Itbayat Batanes. Dadaan ito ng Itbayat Batanes or posible itong lumapit nga o kumilos pa northward, bandang Ishigaki at ng Taipei, Taiwan. So, yung cone of uncertainty niya ay very wide pa po. Napakalawak pa po ng cone of uncertainty. So, yung mga possibility na pwedeng lumapit ng Taiwan or hindi, pwedeng mag-northward ito or maaaring dumaan ng bandang Itbayat Batanes ay napakalawak pa po ng possibility ng kanyang cone of uncertainty. Pero sa ngayon ay within 120 hours ay pinapakita ngayon na ito ay e-exit at tutungo nga sa may Eastern Taiwan. So mag-update tayo nito time to time dahil yung ating automated ensemble forecast system, automatic naman itong nag-update sa aking website. Pwede naman ninyo itong makikita. So hindi pa significantly concluded yung mga ipinapakita ng mga official weather agencies kahit pa kay Pag-asa na hindi pa significant concluded yung ganyang ipinapakita niya. Dahil every hour po nagbabago agad yung track nitong si Goring. So antabayan na lang naman natin mga folks. Ang malinaw lamang dito, mananatin dito sa bahagi ng border o malapit sa baybayin ng Cagayan sa loob ng 4 at maaaring mag-extend pa hanggang 5 araw. So, paghandaan na lamang ng mga taga-Cagayan at ng taga-Basco Batanes ang magiging significant impact nito sa loob ng 4 hanggang 5 araw. At kung titingnan naman natin sa Global Spectral Model, makikita na yung significant na kikilos ito ay dito nga sa bandang Eastern Taiwan. After niyang mag-kurba, pinapakitang kikilos ito bandang Eastern Taiwan. Ayon doon sa ating automated ensemble forecast. So maging dito ay pinapakita na ito ay malayo sa pinapakita nito kaninang umaga na ito ay mag-Itbayat Batanes. At dito ay makikita gagapang ito patungo sa may bandang Eastern Taiwan. So very shallow pa, very erratic pa yung magiging ensemble niya. Isa lamang ang ating binabantayan yung pananatilinan nito at pag-enhance ng ating habagat na makaapekto nga po sa kanluran ng bansa, especially sa northwestern Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon pa rin. Pero yung impact significant sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng southern Luzon hindi pa masyado matindi o hindi pa masyado malakasan ang magiging pag-ulan dahil yung pag-enhance nitong si Goring ay masyado pang maliit at very compact pa masyado. So, yung paghatak sa ating habagat, hindi pa sintindi, di gaya ng mga nakaraang habagat o yung pagdaan ni Egay nung bagyong Egay nung nakaraan sa extreme Northern Luzon. Hindi pa siya umaabot sa ganong senaryo sa ngayon. So, may at least 2 to 3 days pa tayo para malaman ang pag-enhance nito at makakapekto na matindi sa kanluran ng bansa hanggang Southern Luzon. At ayon naman sa ating computer models, yung ating binabantayan nga dito sa may bandang malapit sa Palau at nakikitaan na nga natin na magiging significant na may bagong low pressure area na pinapakita si GFS dito. So dahil may itinaas ang ating tropical cyclone sector na si 92W, maaaring kung mabuo man bagong invest ito ay tatawaging invest 93W. So ito ay pinapakitaan, nakikilos din ito pa northward patungo sa may southern Japan by approximate August 31 hanggang sa unang linggo na po yan ng September. So, obserbahan natin yan. Mag-update tayo sa ating Facebook channel anumang oras mula ngayong araw. Ganun din sa SMWF. However, hindi significant na pinapakita yung low pressure area. Medyo mukhang sa unang linggo pa ng September na significant na mabubuo itong bagong low pressure area. According sa forecast ng ECMWF. At sa NABGEM naman, ay aggressive naman na ipinapakita na mag-enhance agad ito within 24 to
to 48 hours at maaaring tawagin nga as 93W. So titingnan na lang natin mga folks kung manatili itong si 92W na magiging intact ay 90W or magiging bagong significant na low pressure di sa may malapit sa Palau na tatawagin namang invest 93W. Dahil significant, ipinapakita na siya ng mga computer models natin sa ating tropical cyclone assessment. Sa ngayon, sa mga inuulan sa extreme northern Luzon ay buong bahagi ng Ilocos Norte hanggang Cagayan po, hanggang dyan sa bahagi ng Dagupan, sa may Pangasinan, ay nakataas na po ayon sa General Flood Advisory and Warnings ni Pag-asa, ay nakataas na sa moderate ang tsansa ng babahain sa area na yan. So sa mga susunod pa na 24 oras, paghandaan po kung sakaling tumaas pa lalo ang potensyal na babahain habang lumalakas itong siguring lagi na lamang ninyong antabayanan ang mga advisories ng ating mga LGUs dyan at kung maaari ay bumisit kayo sa official advisory ng ating mga weather agencies. Dahil kami ay magiging secondary lamang na gabay at hindi kami official na nag-uulat ng mga lagay ng panahon. Dahil since part of my hobby lamang ito, ay sundin pa rin natin ang abiso ng ating mga official weather agencies. Pwede na lamang ninyo kami maging second option na maging gabay sa pag-monitor ng lagay ng panahon. So sa ngayon ay nakataas nga po sa moderate at tsansa ng babahain ang bahagi ng extreme northern Luzon. So kasama na ang buong Ilocos Norte na yan, Ilocos Sur, buong Cordillera Administrative Region, hanggang dyan sa may Cagayan Valley at Isabela. So take note yan mga folks. At narito naman natin ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, August 25, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, August 25, 2023.
Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.primoweather.com para sa ibang mga detalye na hindi natin nabanggit sa ating report ngayong umaga. At subaybayin lamang, sa dashboard lamang lagi makikita agad yung updates ng ating binabantayang mga bagyo at low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa data ng real-time mula sa aking weather station at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.